Kung paborito mo ang palitaw, mas lalong magugustuhan mo ito dahil nagagawa tayo mga kakusina ng ginataang palitaw na mas lalong pinasarap ng langka at toasted sesame seeds. Kaya naman kung hindi niyo pa alam kung paano gawin ito, umpisahan na natin agad dito sa ating 1 cup ng glutinous flour at half cup ng tubig. Kung medyo dry, dagdagan nyo na lang ng tubig. Magkaiba kasi ang maragkit na ginagamit natin. Ang iba naman ay matakaw talaga sa tubig. Ayan, at kapag ganito na ang consistency, pwede na po ito. Kuha lang tayo ng konting mixture. Bilugin muna natin ito bago natin ito i-flatten ng bahagya. Gaya nito. At magpainit muna tayo ng tubig. Once kumukulo na, pwede na natin ito ilagay. Makikita natin na ito'y nakalubog lahat, kaya malalaman natin pag ito'y luto na. Pag ganito, nalumutan na lahat, luto na po yan. Kung sa Bisaya, nilutaw na tanan ba? Pwede na po natin ito hanguin. At dito sa ating kawali, ilagay na natin ang 2 cups ng coconut milk. Naka-frozen kasi yan, kaya danyan. At 1/3 cup ng asukal. Dagdagan nyo na lang ng asukal kung mahilig kayo sa matamis. Once kumukulo na, pwede na natin ilagay ang 1 cup ng langka. Dagdagan nyo na lang ng langka kung medyo napulangan kayo sa langka. At takpan muna natin ito hanggang sa medyo lumambot ang ating langka. Ayan, at pwede na natin ilagay ang ating mga palitaw. At para mas lalong sumarap, lagyan lang natin ang toasted sesame seeds. Sobrang bango talaga dahil may langka at toasted sesame seeds. At hintayin na lang natin na medyo mag-reduce ang gata. Gaya nito. Pag ito inihanda mo pang merienda, ubus talaga agad dito. Napakasarap naman talaga, kaya naubos agad namin ito. Kaya kung mahilig ka sa palitaw at ginataan, pwede mo rin ito subukan. Masarap na at konti lang ang mga sangkap. Maraming salamat hanggang sa susunod mga katusina.